Si Nancy Binay, si Senadora Nancy Binay, ang chairperson ng Senate Ethics Committee, hmm, ay nauna na sanang nagbabala na dapat imbestigahan kung ano nga bang totoo dito sa napabalitang yan, nakikita nyo dyan sa kanan, yan yung picture. At mayroon din yung video na itong asawa ni Robin Hood Padilla na si Mariel Padilla naglagay ng makikita nyo dyan, may IV. May IV, ibig sabihin na may nakatutok sa kanya, tapos may ang sabi diyan, glutathione ang linalagay niya sa katawan niya, no? May nakatutok sa kanyang karayom, tapos naglalagay siya ng glutathione. Nag-live siya, nag-picture siya habang nandun sa opisina ng kanyang asawa sa Senado. Ito ay tinitingnan ng Ethics Committee ng Senado sa ilalim ni Senadora Nancy Binay na hindi maganda, hindi dapat na ginawa kasi nasisira ang institusyon ng Senado. Parang nabastos ang institusyon ng Senado. Bagamat na bagamat kung ano-ano ang mga palusot o alibay ni Mariel Padilla, sabi ni Senadora Nancy Binay, hindi tama ito at dapat itong imbestigahan. So ngayon, ang huling development, nagsorry na lang si Robin Hood Padilla. Nagsorry na lang si Robin Hood Padilla. Kasi talagang sabi ni Senadora Nancy Binay, bilang head ng Senate Committee on Ethics, Senate Ethics Committee yan kasi ang involved dyan yung tamang gawi-gawi, yung tamang kilos, yung tamang galaw ng mga miyembro ng Senado. Kasi ang nasasalang dyan ay yung tama ba ang ginawa ng asawa ng isang senador na doon mismo sa opisina ng kanyang asawa ay nag-live siya at nagpicture pa na naglalagay siya ng nakaturok sa kanyang katawan ang di umano'y paglalagay niya ng glutathione. Kaya dapat irespeto. Dapat ikonsidera na hindi masira ang imahe ng institusyon ng Senado. Kaya tama lang yung ginagawa ni Senadora Nancy Binay na iimbestigahan. Gusto niyang imbestigahan. Ano nga ba talaga? Vitamin C nga ba talaga 'yon? O glutathione ang kanyang ina-apply? Dinideny ni Mariel Padilla na ni-live niya daw 'yon. Hindi naman daw niya ni-live 'yon. Bagamat maraming nagsasabi na sa live 'yon. Dinilit niya na lang nang magkaroon ng backlash sa social media kasi maraming nagre-react. Pero sa bandang huli, nagsuri si Robin Hood Padilla. Sabi niya, sorry daw sa nangyari kasi alam niya kapag hindi siya nagsorry, si Robin Hood Padilla, talagang tutuluyan siya ni Senadora Nancy Binay. Magsasagawa ng investigasyon at mai-expose talaga kung anong nangyari doon. Kaya mga kabunyog, natakot, naduwag alam niya, isasalang talaga sa investigasyon. Kaya sa bandang huli, tumiklop na lang si Robin Hood Padilla. Kaysa sa maisalang siya sa investigasyon. Isasalang siya ni Nancy Binay sa investigasyon ng Senate Ethics Committee. Bakit sa Ethics Committee? Kasi yun tamang etika ba ng isang senador o asawa ng isang senador ang ganon? Tamang etika ba ito? Yan yung sana yung iimbestigahan. Kaya na lang, nagsorry siya kay Zubiri bilang Senate President, nagsorry kay Nancy Binay, nagsorry sa Senado, itong si Robin Hood Padilla. Nung una, ang pagkakasalita ni Mariel, hindi naman nagsusuri, hindi naman nag-apologize. Nag-i-explain lang siya kung ano-ano pang pinagsasabi nitong si Mariel Padilla. Akala niya maniniwala naman ang tao sa mga pinagsasabi niya. Kaya ito mga kabunyog, leksyon na ito sa atin. Bumuto naman tayo ng mga senador na karapat-dapat. Yung hindi, alam naman natin na kapag dapat siyang maging senador dahil karapat-dapat siya at kagalang-galang. Kasi kapag naging senador ka, tatawagin na siyang kagalang-galang. So piliin naman natin, tulad ngayon, tatakbong senador si Willie Revillame sa line-up ni Duterte. Tatakbong senador si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo. Ano ba yan? Ano ba yan mga kabunyog, mga kababayan? Dapat naman, na tayo? Tulad nito, kaya mga kabunyog, mga kababayan, maging sana ito sa atin, maging pambukas sana ito ng ating mga kaisipan na sa pagpipili natin ng mga senador. Kasi senador yan Alam niyo mga kabunyog kung bakit tayo naglagay ng Senado? Bakit hindi tayo? Pwede naman sanang ang Pilipinas unicameral na lang Ibig sabihin isang chamber na lang, isang house. Pero gumawa ayon sa mga framers o sumulat ng konstitusyon, ginawa nilang bicameral yan
para yung mga mayroong isang house kung saan nandun yung mga kagalang-galang na mga senador. Ibig sabihin, yan yung posibleng maging presidente ng bansang Pilipinas kinalaunan. Kasi ang stature nila national eh. Ang congressman kasi, distrito ang nire-represent niya. Pero ang Senado, national ang stature niya. At dahil national ang stature niya, sila yung mga posibleng maging presidente, vice-presidente ng bansa pagdating ng panahon. Kaya dapat, kumbaga diyan ginugroom sa Senado eh. Kumbaga, Senado yan. Noong panahon, pag sinabi mong Senado, yung Roman Senate, kagalang-galang yung mga yon. Kahit naman dito sa atin, pag sinabi mong Senado noon, mga tulad ni Raul Manglapus, ni Jose Capipi Jokno, Lorenzo Tañada, yan yung mga halimbawa ng mga senador nung panahon. Ngayon tingnan mo to, Robin Hood Padilla. Akala ng asawa niya, nasa private siyang opisina. Kaya habang nandun siya, nag-live siya, na naglalagay ng na nagturok sa kanya, kung ano man yon, glutathione man yun o vitamin C, hindi pa rin maganda. Tama ka, Kabunyog Irma Villamor. Hubito Salonga, Jokno. Ngayon ganito, tapos mayroon pang kakandidato ngayon, Willie Revillame. Sus ko naman, ano na bang nangyayari sa bansa nating ito? Pinapasahod natin ng milyones. Ganyan lang ang ginagawa nila.